Handa na ba kayo? Simulan na natin ang ating storya. Okay. Ang storya natin ngayon guys ay nai-post ni Cho Rasil Tester. Okay, alamin natin ang kanyang storya. Kasalanan ko ba kung natawa ko sa harap ng hipag kong nagpa-DNA test ng anak ko? Okay. Dito pa lang sa intro niya, medyo ano na yung opinion. Bakit mo ipapa-DNA test ang hindi mo anak at hindi alam nung may anak ng may anak? Ha? Hindi alam nung magulang, no? Okay. Ako nga pala ay 30 years old na lalaki. At may anak akong 6 years old na babae. Pero ito ang twist. Hindi ko siya anak sa dugo. Okay? Magkaibigan kami ng nanay ni Lily. So, Lily yung name nung bata. Okay? Magkaibigan kami ng nanay ni Lily mula pa noong bata pa kami. As in, childhood friends. Wala kaming naging romantic na relation. Magkaibigan lang kami buong buhay namin. Pagdating ng panahon, nag-asawa siya at nagkaanak sila ng asawa niya, si Lily. Pero ng 3 buwan pa lang si Lily, namatay yung mag-asawa sa isang trahedya sa trabaho. Grabe naman, kawawa pala si Lily kasi naiwan siya. No? Mabuti na lang inampon siya nitong ating letter sender. Wala silang kamag-anak na pwedeng mag-alaga sa bata, kaya ako na mismo ang nag-adopt kay Lily. Sabi ko pa nga noon, ayoko nga magkaanak dati. Pero mas ayoko namang mapunta siya sa bahay ampunan. Nakakabilib siya, no? Kasi, may choice naman siya na wag na ampunin kasi nga ayaw naman din niya talaga. Pero the fact na gusto niyang alagaan yung bata, super nakakabilib siya. Alam ng pamilya ko na hindi ko anak si Lily sa dugo. Alam din ni Lily na inampon ko siya. Pero syempre sa mga tao na di nakakakilala sa amin, kala nila siya talaga ang anak ko. At di ko naman binabago yon kasi, ano ngayon? Totoo naman, hindi mo naman need anong tawag dito, mag-explain sa mga tao. 'Di ba? Bahala kayo kung ano isipin nyo. Basta alam ko, sa sarili ko, alam ng pamilya ko ang totoo. Kung anong iniisip nyo, bahala na kayo. Okay, tuloy natin. Ngayon, may kapatid akong lalaki at may fiancé siya. Nasa bahay kami ni mama nung isang araw nang nakita ni future hipag ko ang lumang picture ko kasama si Lily's real mom at dad. Tinanong niya kung sino yung babae sa picture. So sabi ko, yan yung nanay ni Lily. Tumahimik siya bigla. Tapos, kinabukasan, ginawa niya ang pinaka-baliw na bagay. Pina-DNA test niya si Lily. Wait, what? Like, girl, bakit mo gagawin yun? In the first place, klaro naman doon sa pamilya nung guy, tapos klaro doon sa guy mismo na hindi niya talaga anak. Para siyang nag-aatribida. Parang bida-bida, girl, hindi ka naman. Bakit? Bakit kailangan mo gawin yun? Ako'y kumukulo ang aking dugo. At ginamit pa niya ang DNA ng kapatid ko para sa comparison.
Paano niya nakuha yun? Hindi ko alam. Baka ninakaw habang tulog ang kuya ko. So, ano pala talaga? So, dito sa dating na to is hindi alam nung kuya niya na may mga ganito palang eksena itong fiancé niya, no? Paglabas ng resulta, syempre, hindi magka-match. So, ayun, lumapit siya sa akin, todo yabang, hawak ang papel, sabay sigaw na, ayan oh, hindi mo pala talaga anak yan. Sa harap pa mismo ni Lily. Anong bunga nga mo, ha? Nakagigil. Girl! Ay, talagang... Siguro kung ikaw yung nasa sitwasyon niya, tapos nakalapit mo lang tong girl na to, na nag-aatribida, mahihirapan mo na lang talaga na girl, bakit mo kailangan pang gawin yun? Tapos, may pa ganito ka pa na, ayan, o, hindi mo pala talaga anak yan. Tapos, nandyan yung bata, hindi man lang ba maging sensitive? Bata pa yun, tapos may mga ipaparinig mo yung ganun. Hindi mo sure na paano ititake yun ng bata, malay mo ma-hurt. Do alam nung bata na hindi naman talaga siya tunay na na anak. Pero baka ang maging dating dito sa bata is nagpa-test yung tinuturing niyang tatay na pinapaalam kung tunay ba siyang anak o hindi, 'di ba? Baka ma-hurt pa yung bata. Itong talagang itong girl na to. Ay, alam mo, ginawa ko. Tawa lang ako ng tawa. As in, hindi ko napigilan. Sabi ko, alam ko namang hindi ko siya tunay na anak. Ang tawag dito, adoption. As in, A-D-O-P-T-I-O-N. Adoption. Ang ganda nito, sinabi nitong ating letter sender na, ay girl, hindi mo alam yung adoption, girl? Girl, like, pinanganak ka lang kahapon, girl, ba't hindi mo alam? This is super savage. I love it. Namula mukha niya, tapos tumakbo palabas. Ang sarap imagine nitong scene na to. No, napahiya ka, girl. Ay, deserve mo yan. Ngayon, galit si kuya kasi daw na-embarrass ko raw yung fiancé niya. Pero sabi ko, talaga, siya nga itong nagpa-DNA test ng bata na hindi niya anak. Anong gusto niyang mangyari? Iwanan ko yung bata? Like, agree naman talaga. Ano bang reason niya? Bakit siya nagpa-DNA test? What if malaman na positive? Ginagawa ko naman talaga yung responsibilidad na sana ng isang biological father. What if malamang hindi? Anong gusto mong mangyari? 'Di ba? Guys. Kaya ayun, gusto ko lang itanong, ako ba ang may kasalanan dito? Okay. Sa tingin nyo, kasalanan niya ba to, guys? Let me know in the comment section. Okay? At alamin naman natin ang mga komento ng mga madam people. Sabi ni Serenati, gusto lang niyang manggulo. At grabe, paano niya nakuha ang DNA ni Lily? Ginastos niya pa yon para lang magpasikat. Agree. Si girl ay pasikat. Sabi pa ni Jess's Play Sims. Sabi niya, mas nakakainis pa kasi ginawa niya yung big reveal sa harap ni Lily. Gusto lang niyang saktan yung bata. Agree. Hindi mo lang siya maging considerate dun sa bata na nandyan, tapos sasabihin mo yun. Okay. Sabi naman ni Spine of Yarn. Pwedeng-pwede naman niyang tanungin si fiancé privately. Pero hindi. Gusto niya ng drama. Gusto niya ng eksena.
I agree Para siyang 100%. character sa teleserye na gusto ng slow clap sa dulo. Kung imaginein mo nga, no, para siyang kontrabida na parang yung ganitong mga eksena parang sa teleserye mo lang Ano ka nasisira, ulo? maano na may ganito pala talagang kapabidang person. Meron din ba kayong kilalang ganito, guys? Let me know in the comments. Yung mga pabida ba na persons in your life? Okay. Sabi pa ni Flynn Flan Flodo 4, my brother is mad. I embarrassed his fiancé. Like, bro, dapat nga ikaw ang nahiya sa fiancé mong nag-DNA test sa bata na hindi niya anak. Will you please repeat it? Agree, no? Kaya sa magalit ka, mahiya ka sana. Ganyan ang pinagagawa ng fiancé mo. Sabi naman ni Michelle's daughter, gusto ko siyang sumpain ng sandpaper na tissue forever. Karma, please do your thing. Grabe naman ba si Michelle's daughter? Anong gagawin mo sa sandpaper? Gaganon sa face ng fiancé. Pwede naman. Okay, guys. Anong masasabi nyo sa ating story? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni letter sender, anong mararamdaman ninyo? At meron din ba kayong ganitong person in your life, yung atribida, pabida effect? Let me know in the comments. At kung meron man kayong storya or suliranin na gusto ninyo i-share sa ating community, feel free to comment it down below. If you want to be anonymous, just make sure that your username in YouTube is not your real name, and you don't have your profile picture, or yung profile photo ninyo is hindi ninyo mukha if you want to be anonymous. Malay ninyo, kung may post nyo man ang problema nyo is merong makatulong sa inyo sa ating community. Okay? And don't forget, guys, to like, share, and subscribe. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na storya dito lang sa Pinay Cut, kung saan mga kwento ng totoong buhay, i-chika natin yan. Bye!